Padami na nga na padami yung mga lumalabas na motorsiklo ngayon at ngayong araw meron akong first time na na-meet pero matagal na tong brand na to, yung Royal Enfield. Tingnan natin yung bagong motor nila. Sabi nila ginawa nila ang motorsiklo na ito para sa mga young spirit or sa mga Gen Zs. Pero dahil classic ang motorsiklo na ito, sinisigurado ko walang pinipiling edad to. Ito na nga ang bagong Royal Enfield Hunter 350. Silipin natin ang kanyang specs and features ngayong araw. Pagdating sa makina, we have here 349cc, fuel-injected, long-stroke, oil-cooled, single-cylinder, 5-speed gearbox manual transmission that can produce 20 horsepower and 27 Nm of torque. Compression ratio, 9.5:1. Habang meron naman itong bore and stroke na 75 by 85.8 mm. Pagdating sa unahan nga, netizens, we have the classic look na bilog na headlight, bilog na turn signals. Very basic pero super compact niyang tignan. May pagkahalong modern at classic yung itsura niya. Pwede pang city driving and pang long ride. We have here telescopic fork, front suspension at meron pa siyang protective boots na maganda yung quality. Sa fender, meron tayo ditong glossy finish na kulay black. Ang maganda sa kanya is may extension siya hanggang dito. Neat yung design niya, hindi kakalat kung saan yung mga putik na masasagasaan natin, lalong-lalo na kapag tag-ulan. Sa mga gulong netizens, ito isa sa mga classic na meron ng cast wheel at tubeless tires. So masasabi natin na talagang modern na nga siya. We have here dual pot caliper. May vibrate tayo dito na caliper. Meron tayong disc brake sa unahan. And of course, ABS na rin po siya. May reflectors din tayo dito, added visibility sa gabi. And ang size ng gulong is 110 by 70 by 17. 17 inches wheels. Napakaganda nito pagdating sa mga liguan. And of course, yung kanyang tires is made for everyday. Kung makikita nyo, hindi siya ganun ka-dual sports. Made din to for city driving. Pagdating naman sa side profile, netizens, palagay ko ito yung isa sa pinakamagandang side niya kasi napakalakas ng dating niya. We have here a very minimalist decals. Nakalagay lang is Royal Enfield Hunter 350. Yung kanyang tambucho, netizens, kung makikita nyo, hindi siya stainless compared doon sa mga ibang variant ng Royal Enfield. Itong isang to is meron siyang matte finish. Super modern na nung look siya for me. Sa pillion ride step and sa driver step, meron din tayo ditong nakasulat na Royal Enfield. Rubber material naman yung pinakatatapakan natin. It's actually on the durable side. Pagdating naman sa tanke, netizens, napakalaki na kanyang fuel tank capacity na merong 13 liters of fuel tank capacity. And dito rin sa tanke nyo madidistinguish kung ano yung color variant na gusto ninyo. Meron tayong Dapper White, Dapper Ash, Dapper Gray, Rebel Black, Rebel Blue, at saka Rebel Red. Pero for me, sa personal, isa sa mga head turner is itong Rebel Black at saka yung Dapper White. Kasi super classic nung kulay na yon at hindi ka magkakamali kasi main colors yon. Sa fuel consumption, makakaasa tayo na meron ka maaabot na 2.65 liters per 100 kilometers. Isa sa favorite ko is yung kanyang meter panel, netizens. Kung makikita ninyo, napaka-artistic nung pagkakadesign sa kanya and very elegant. Meron tayong RPM indicator or tachometer na analog display at meron din tayong digital display sa gitna. We also have naked handlebar, super classic ng datingan. And isa sa mga nagustuhan ko sa kanya is napakakaiba ng kanyang mga switches niya dito. Ngayon lang ako nakakita ng analog switch cubes. Ayan o, kakaiba talaga eh, no? Natuwa ako dito sa part na to eh. Galing. May passing light, low beam, high beam, turn signals, and then busina. Meron pala siyang USB port dito. Ayan o, pwede ka mag-charge ng inyong mga cellphones. Palagyan mo na lang ang cellphone holder para mailagay mo dito yung inyong mga phone. Meron din siya ditong switch na akala mo passing light pero switch pala yon para dito sa kanyang display. Ganon din sa right side, netizens, meron tayong kill switch, activate, and electric start. May hazard switch na rin to na built-in. Sa mga handle grips niya is on the regular side. Napaka plain and simple lang niya pero gustong gusto ko yung minimalist looks niya. Of course, disusi rin siya. Meron ding lock para sa manibela. Hindi pa to keyless, of course. Classic na classic pa rin yung datingan niya. Super classic din nung dating nung kanyang pinaka-fuel tank. Meron konting harang lang tapos bubuksan. Of course, isa na rin yung susi nung sa ignition at sa fuel tank. It's actually a metal. Tapos, nakakatuwa sa kanya kasi bawat fuel tank, yung kanyang mga paint ay merong iba't ibang hinahatid na design across all the variants. Napakahusay at napakaganda ng mga flavor kung titignan mo siya. Kung meron man ako favorite na part sa motorsiklo nito is yung kanyang seat. Napakaganda ng seat niya, netizens. Ngayon lang ako halos nakakita ng classic na heritage seat pero napakakapal ng upholstery. Of course, meron din siyang mga patterns para mas stable tayo at hindi tayo masyadong madulas, lalong-lalo na sa high speed or kapag pumapreno.
Napaka-generous din ng space for our pillion ride. Meron din siyang mga stitches na nakakapagpa-premium lalo sa motorsiklo na ito. Maganda pa sa kanya, netizens, talagang iniisip nila yung pagiging convenient ng motor na to dahil kung makikita nyo, meron din siyang kapitan for your pillion ride. Ayan, para siya may dalawang sungay dito sa gilid. And modern na rin yung look niya. Para na siya yung sa mga scooters nowadays, diba? Speaking of scooter, netizens, parang scooter lang yung kanyang seat height. Abot to kahit ng mga shorter riders. Meron lang itong seat height na 790mm. So good na good to para sa ating Asian market, lalong-lalo sa mga Pinoy na kagaya ko na hindi masyado biniyayaan ng height. Ang ground clearance niya napakataas din na 150mm. Ngayon kung hindi mo pa rin to abot, pwede mo naman papalitan yung mga shocks niya. Nagustuhan ko rin yung kanyang brake, napakakaiba ng design niya, super premium looking. Also kung makikita nyo, super comfortable din dahil naka-upright seating position lang din ako dito. Pwede ka rin mag-konting aggressive, yumuko ng konti, and napakalawak pa ng space ko para sa angkas. Ang weight naman nito is 181 kilograms. Sapat na yun para planted ka sa lupa at damang-dama mo na hindi ka basta-basta tatangay ng hangin, lalong-lalo na sa high speed at sa mga malalawak na areas. Pagdating sa likuran, netizens, we also have disc brake with Viber calipers and also twin shocks. Tapos sa likod, of course, tubeless na rin and meron tayo ditong cast wheel. It is ABS or meron na siyang anti-lock braking system, harap at likod. So yung dual channel ABS pa lang masasabi ko sulit na tong motor na to. Ang size ng gulong sa likod is 140 by 70 by 17. Napakalaki ng likod, di ba? And kung makikita nyo, based on the material, it's also a compound na masasabi natin makapit kahit nabasa yung lugar. Dito naman sa likod, super classic din ng kanyang tail light. We have here a fender na glossy din. Tapos extended siya hanggang dito sa kanyang pinaka-plate holder. LED na yung kanyang ilaw para sa plaka. Nakakatuwa sa kanya, meron pa siya extension dito na konting bilog na reflector para added visibility sa atin sa gabi. Meron tayo dito, I think this one is LED. This one is bulb type para sa turn signals. Ganda niya tignan, no? Minimalist lang siya. Pero yung pagkakakabit nitong kanyang turn signals is masasabi nating super sturdy. Syempre dahil classic na motor ito, meron tayong bagay na classic na helmet dyan. Pakita ko lang sa inyo real quick. Yan o, ang ganda o. Ito yung aming ID Rocket. Available dito to sa Shopee, Nedishop. Search nyo lang. Napakaganda dyan. Bagay ito sa classic helmet. Para naman sa presyo, Nedisens, meron tayong 231 para sa Dapper Series and 233,000 pesos naman para sa Rebel Series. Para sa inyo, Nedisens, sulit ba ang motorsiklo na ito? For me, kung gusto mo ma-dominate yung kalsada at ito ay 350cc na, isa ito sa mayroong pinakamagandang torque output para sa Classic Series na may re-recommend ko for everyday commute, lalong-lalo na sa mga service road. Napaka-head turner din ang kanyang looks. Pagdating sa fuel consumption, masasabi din natin na sapat na ito for daily drive. Napakaganda rin ang kanyang design and quality-wise, super premium bawat parte. So for me, isa ito sa may re-recommend ko para sa mga Gen Zs or even sa more experienced riders na gusto ng kakaibang motorsiklo. Kayo, netizens, nagustuhan nyo ba siya? Comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang ibang mga motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.